Sa halip na purihin, tila nahuling 13 billion worth of shabu sa Batangas City ng Marcos administration, pinagtawanan pa ng maraming netizen. Tila wala na raw maniniwala sa di umunay panggagago ng Administrasyong Marcos matapos ipalabas sa media na di umunay nahuli raw nila ang pinakamalaking entrapment ng shabu sa Pilipinas o sa kasaysayan ng bansa sa pamamagitan lamang ng isang checkpoint kung saan nahuli rito ang isang van na may karga-kargang 2 toneladang shabu sa loob ng kanyang sasakyan. Tila hindi makapaniwala ang maraming netizen at ang iba'y nagtaas pa ng kilay at tinanong kung paanong nagkasya sa nasabing commuter van ang mahigit sa 2 toneladang shabu na tinutukoy ni President Bongbong Marcos. Komento pa ng marami sa kanila, sino raw ang niloloko ni Abalos at ni BBM? Malamang daw talagang walang mamamatay dahil isa lang ang driver na nahuli sa Dimory checkpoint na gawa-gawa ng PNP. Kung di ba naman raw tanga ang nasabing driver at bakit dadaan sa nasabing checkpoint? Alam niyang may karga-karga siyang shabu. Napansin rin ng marami sa mga netizen nang nakapanood ng nasabing video. Tila bakit well-packed ang mga droga at nakalagay pa ito sa Tupperware na hindi naman raw talaga nangyayari sa nasabing entrapment sa kasaysayan ng Pilipinas dahil kalimitan raw ng mga nahuhuli na droga kung hindi inilalagay sa maleta, sa pagkain, sa delata o sa damit, bakit ito lang raw ang sobrang exposed at nakalagay kagad sa van nang hindi man lang raw tinakpan. Ilan pa sa mga tanong ng maraming netizen, bakit naroon daw ang ilang pinakamatatas na opisyales ng PNP, maging ang secretary ng DILG at media na para kiwari nila ay talaga namang daw nakaset up o scripted 101. Genuine na tanong pa ng maraming netizen kay President Bongbong Marcos, ano raw ang gustong palabasin ng kanyang administrasyon sa pagbabalitang sila ang nakahuli ng makasaysayang 13 billion worth of shabu. Tila ito raw ba ay may kinalaman sa pananahimik ni PBBM sa akusasyon sa kanya ni Maharlika at di mo rin PJ list na ilalabas ng well-known vlogger na hanggang ngayon ay tila hindi pinapansin ni BBM ang panawagan ng milyong-milyong Pilipinong magpa-drug test ito kung hindi siya totoong adik. Gayunpaman raw, lalong hindi pinaniwalaan ng mga Pilipino ang nasabing entrapment sa Batangas, lalo't mag-isa ang nasabing driver at sa loob ng kanyang sasakyan, himalang nagkasya ang 2 toneladong shabu na agad nagpa-presko sina Secretary Abalos ng DILG at si President Bongbong Marcos. Talaga naman raw scripted ang nasabing balita at hindi na pinaniniwalaan ng maraming netizen online. Narito ang full compilation video ng nakakatawang entrapment na nangyari sa Batangas na hindi pinaniwalaan ng maraming netizen ang nasabing entrapment ng shabu. Would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin, but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Well, kahapon, nung Abril 15, higit kumulang 7:20 ng umaga, ay nagmaman ng checkpoint. Ang ating grupo. Of course, ang head doon ay si Captain De Luna. No? At may dumating na isa sa sakyan, isang photon van. At nung binuksan ni De Luna at mga kasama ito, nagulat sila medyo kakaibang amoy. Alam ko, parehas tayong nakulong. Yung sa akin may dahilan, yung sa'yo katangahan. Alam mo,
history. Ang nakuha sa van at ang napangalanan na ang driver ay a certain Mr. Sarate. Nung dinala dito for inventory, lumalabas ito ay more or less 98 sacks. At ngayon, ini-inventaryo, isipin nyo ha, kahapon pa ito nangyari. Ang natatapos pa lang natin ngayon ay 51 sacks out of 98 sacks. Ganun kadami po ito, no? Hydrochloride o shabu. Nakilala ang inarestong driver na si Ala John Michael Zarate na taga Quezon City. Pero gate niya, kinontrata lang siya para isakay ang mga kargamento sa halagang 6,000 piso. When I got there, pasakay din kami, and then, pero sakay muna natin to. Then I realized, where you guys gonna sit? This guy, sunod na lang daw kami. Then, Okay. and then honestly, I was just trying to make money, that's it. Hindi naman binanggit ng sospek kung saan galing at saan i-deliver ang mga kontrabando. Tumanggi na rin ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye dahil nagpapatuloy daw ang kanilang follow-up operation. Pasensya na po kayo pero we cannot give you any information as of this time. Nagpa-media lang kami just to show to you na intact ito. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito. Handaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito. Sirain kagad ito. Sunugin o ano kaagad. Basta we just follow whatever is in the law. Pinuri din ng kalihim si General Marbil sa matagumpay na operasyon kontra droga sa loob lang ng 2 linggo niya sa pwesto. Ito po tinatawag natin focus talaga. Focus po dun sa paghuli ng drugs. Ang pangako po namin kasi dito ang President, we want to have 100% drug-free community po. Nigyan naman ng spot promotion ng DILG at ng liderato ng PNP ang hepe ng Alitagtag Municipal Police Station na si Police Captain Luis De Luna. Mula sa pagiging captain, na-promote siya bilang Police Major. Ito ang ehemplo na talagang sumaal, talagang nagsisimbolo sa talagang sabihin natin liderato ng Philippine National Police. So, on this day, you are now promoted, no? Spot promotion dahil sa kagalingan ginawa mo, sa katapangan mo, and of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulin. Hindi ka nasiraw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasan buong-buo ang droga. Congratulations, we're so proud of you. Nag-stem lang po ito sa aking pananaw na deeply seated determination ko at dedication. Isipin nyo mabuti mga lords. Nasibat daw, nahuli daw nila yung 13 billion worth of shabu sa loob ng van. Imagine mo sa loob ng van. Kung ikaw ang may-ari ng 13 billion, do you think ibabiyahe mo yun at ilalagay mo lang yun sa loob ng van? Tapos parang ang dali naman ito halata. Diba? Diba yung ibang mga shabu nilalagay pa nga nila sa loob ng teddy bear, diba? Ano pa yung mga para hindi mahalata. Pero ito sobrang halata, o diretso sa plastic. Talaga ba? Talaga lang ha. Imaginin mo, kung ikaw may-ari ng shabu, 13 billion worth of shabu, ibabiyahe mo, ilalagay mo lang sa loob ng van. Ay, nako! Ewan ko, kayo na humusga mga lods, pero sa totoo lang, nakakatawa. Kasi di ba, yung iba nga, no, nababalitaan natin kung saan-saan nilalagay ang shabu para lang hindi mahalata. Sus! Set up to. Alatang-alata eh, no? Tapos magmamayabang pa sila. Pinakamalaking nakuha na shabu na walang namatay. Sige! Sige!